Isang magandang araw po sa ating lahat. Araw na pinakahihintay ng taong bayan at lalo na ni Pastor Apollo Kibuloy. Matapos ng pananahimik ng issue na to dahil nakatuon po ang pansin ng taong bayan dyan sa West Philippine Sea at doon sa peking pasabog ni Maharlika. Parang natabunan po itong issue kay Pastor Kibuloy. Pero ngayong araw po, Davao Court issues arrest warrant versus Kibuloy. A Davao Court has issued a warrant of arrest against Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy and 5 others over charges of child abuse. Yan po ay ayon sa GMA News Online. In a 2-page order, the court said, reasonable time has lapsed and it has not yet received a resolution on the motion for reconsideration filed by Kibuloy's camp before the Department of Justice on the arrest warrant it issued in March. O nakita nyo nga, talagang delaying tactics ang ginagawa nitong kampo ni Kibuloy. Dahil sabi nga ng korte, mahaba-habang panahon na rin ang lumipas at wala pa rin natatanggap ang korte ng resolution, yung final ng kampo ni Kibuloy ng motion for reconsideration. Sabi ng korte, the court, mindful of the equally situated rights of both the prosecution and defense, which may include, among others, the speedy disposition and speedy trial of cases, either of which or both, said right imposes an imperative task that this court is indebted to fulfill, as what was earlier determined upon judicious examination and perusal of information where it found probable cause, let the warrants of arrest already issued be implemented immediately. Dagdag pa ng korte. Kibuloy is facing charges under Section 5B of Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act and under Section 10A of the same Act. Prosecutors said the bail was set at 180,000 for sexual assault and 80,000 for maltreatment. Kasama po ni Kibuloy na kinasuhan sina Jacqueline W. Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid C. Canada, and Sylvia Semani under Section 10A of RA 7610. They are also facing qualified human trafficking charges under Section 4A of Republic Act No. 9208 as amended before a Pasig court. Samantala, masayang-masaya po si Hontiveros. Sinabi pa niya na nabibilang na ang araw ni Kibuloy. Sabi pa ni Hontiveros, pinapanawagan ko din kay Kibuloy na wag nang mag-inarte. Ang dami na niyang ginawa para takbuhan ang obligasyon niya sa batas. Oo nga naman kasi. Ang dami na nilang delaying tactics na ginawa. At isa pa, hindi ba ito naman ang pinakahihintay at gustong mangyari ni Pastor Kibuloy? Na dalhin nila sa korte, wag sa Senado, wag sa House. Hindi nga ba nag-issue ng parehong warrant of arrest ang House saka ang Senado? Although lately ata pinaubaya na ng House sa Senado ang pag-aresto at hindi na nila itutuloy kanilang warrant of arrest, bahala na daw ang Senado. Pero hindi ba inakyat pa ng kampo ni Kibuloy sa Supreme Court ang kasong ito? At wala na po tayong narinig. Dahil sabi nila, nawawala daw at hindi makita si Kibuloy. It's either nagtatago, sabi ng iba, umalis na ng bansa. Pero ito, sa pag-issue ng warrant of arrest, mapipilitan na pong lumabas si Kibuloy. Dahil ito ang kanyang pinakahihintay, ang humarap sa korte at sasagutin daw niya lahat ng akusasyon pagdating sa korte. So ang sabi ni Risa Hontiveros, he should just cooperate and properly answer the accusations hurled against him. Kung walang kasalanan, hindi kailangang magtago. At siyempre, bukod sa warrant of arrest ng Senado at ang House, Kibuloy is also included in the Federal Bureau of Investigation's wanted list for his alleged participation in a labor trafficking scheme that brought church members to the United States via fraudulently obtained visas and forced the members to solicit donations
for a bogus charity, donations that actually were used to finance church operations and the lavish lifestyles of its leaders. Kingdom of Jesus Christ leader and also the self-appointed Son of God has denied the accusations against him. Oo nga naman, for too long, Quiboloy managed to evade justice, shielded by his connections and the protection of former President Rodrigo Duterte. The fact that Quiboloy evaded justice for years raises serious questions about the network of enablers and powerful individuals who may have been directly involved in helping him conduct his illegal activities. Pero syempre, dahil sa kaganapan pong ito, hopefully, malaman na po natin ang katotohanan. Meron ba talagang kinalaman si Quiboloy dito sa mga inaakusa sa kanya? At sana, lumitaw na siya at harapin ito. Huwag na sanang magpatumpik-tumpik na naman at magkikipagpatintero at hide and seek dahil korte na po ito. Ito po ang kanyang pinakahihintay. Kaugnay din po sa balitang ito, kapwa akusado ni Quiboloy sa child abuse case na aresto, dalawa pa sumuko. Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ng mga ahente ng National Bureau of Investigation Davao ang isa sa mga kapwa akusado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Ayon po yan sa Radyo Inquirer 990 AM. Kinilala ang inaresto na sinapunong Barangay Crescente, Canada ng Barangay Tamayong sa Davao City, samantala dalawa pa sa mga kapwa akusado ni Quiboloy ang sumuko sa NBI at ito ay sina Pauline Canada at Sylvia Simanes. Nabatid na nakapaglagak din ng piyansa ang tatlo para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Well, ganun din naman sigurado ang gagawin ni Quiboloy. Magpapiyansa lang yan at maghihintay po tayo ng petsa kung kailan po mag-uumpisa ang hearing ng kasong ito. Kaugnay nito, sinabi naman ng Davao City Police Office na hindi nila alam ang kasalukuyang kinaroroonan ni Quiboloy. Well, as expected, hindi po ba matagal nang nagtatago si Quiboloy? Dinadaan niya lang sa voice recording kapag siya ay may gustong sabihin sa taong bayan. Pero ito, hindi na po siya makakapagtago dahil naglabas na po ng warrant of arrest. At kanina lang po, Davao Police serve arrest warrant versus Quiboloy, co-accused in sex child abuse cases. So matapos pong mailabas yung warrant of arrest, na-serve na po yung arrest warrant kay Quiboloy. Although ang tumanggap po yata nito ay ang kanyang abogado na si Atty. Topacio. Sabi po dito sa ABS-CBN News, the Davao City Police served the arrest warrants issued by a regional trial court against Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy and his co-accused in their sexual abuse and child abuse cases. Officers went to the KOJC headquarters to serve the warrant. Quiboloy's lawyer, Ferdinand Topacio, earlier said they would prepare to avail of all judicial remedies and thus refrain from specifically commenting on the aforementioned issues out of respect to the courts. He urged other parties to exhibit some sense of common decency at long last by doing the same. Dagdag pa ni Topacio, without offering proof, that some powerful individuals were hell-bent on persecuting Quiboloy. Hanggang sa huli talaga, ha? Powerful individuals daw nasa likod and were hell-bent on persecuting Quiboloy. Pero di ba sabi niya, appointed Son of God siya, siya na ang bagong Kristo, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay, at walang ibang makakalapit sa Panginoong Diyos at makakapasok sa langit na hindi dumadaan sa Kanya. Anong persecution itong sinasabi ni Topacio? Nasaan ang persecution doon? Matagal-tagal naman na rin itong issue na to. Sa Senado, sa House, hindi siya sumisipot. At ang sinabi niya, idemanda niyo ako sa korte. Doon tayo magkita-kita, haharapin ko kayo.
Hindi ba? Parang wala ako nakikitang persecution doon. Ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon. Although binigyan ka na ng pagkakataon ilang beses, diyan sa Senado, diyan sa House, pero ini-Indian mo naman sila eh. Hindi ka sumisipot eh. So ito na ang pinakahihintay mo. Ang magkaharap-harap kayo sa korte. Aabangan po yan ng taong bayan. Hindi po kami mag-judge. Dahil ito nga ang hinihintay namin eh. Although ito po ay sa Davao pa lang. The Davao City Prosecutor's Office had also endorsed a complaint for qualified trafficking in persons against Quiboloy to the DOJ's main office. The information for qualified trafficking meantime was filed in Pasig City with respondents including Quiboloy, Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, and Semanyes. Dahil sabi nga po ni Justice Secretary Crispin Remulla, the Department of Justice is dedicated to the enforcement of our laws and the protection of our children from exploitation and abuse. So ayan, maghihintay po tayo kung ano ang magiging reaksyon ni Senators Robin Padilla, Amy Marcos, Cynthia Villar, Bato de la Rosa, Bongo tungkol dito sa arrest warrant na to. Samahan kaya ni Robin Padilla si Pastor Quiboloy tuwing may hearing? Tatayo kayang security ni Quiboloy si Senator Bato de la Rosa? Ano kaya ang magiging pagtatanggol ni Senator Amy Marcos kay Quiboloy? And not to forget, ano kaya ang magiging statement dito ni Vice President Sara Duterte? So ayan na, sa wakas, finally, ang pinakahihintay ng taong bayan at lalo na ni Pastor Quiboloy. Dahil sa kanya mismo nanggaling, bring me to court at haharapin ko kayong lahat dyan. So the court drama is about to unfold. Dahil mag-uumpisa na po ang court drama of the year. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magkita-kita po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos te Agnina, peace.